Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagatipo ng mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag na ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinaayon ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay naririto mula sa iba't iba pang lugar sapagkat nais nating makita siya, magpasalamat sa Kanya sapagkat mahal na mahal niya tayo. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kapag tayo po ay nagsisimba, sana po'y pag pinapakinggan natin ang mga pagbasa, ito'y hindi lamang nagbibigay ng kwento ng mga nangyari noong unang panahon, kung hindi higit sa lahat, nagbibigay aral sa atin ngayon. Kaya tayo bumabalik sa mga nakalipas na pangyayari upang matuto sa ating kasalukuyang pangyayari. Kaya tayo tuwing nagsisimba, ang
hiling natin sa Panginoon, makapakinig tayo, maging bukas tayo. Kahapon, naghimala si Jesus sa Nazareno doon sa pipi at bulag at bingi sapagkat nakinig siya. Mabuksan ka, sabi nga ni Jesus sa Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mabuksan ka. At sa kabila naman, at pagpapalain ka ng Diyos. Ang nais pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. So ang pagpapalain ay ang nakikinig at ang bukas sa Diyos. Nung mga nakalipas na araw, narinig natin ang kwento ng mga hari ng Israel. Si David at pagkatapos naman ng anak niyang si Solomon. Kilala natin si Solomon bilang matalinong hari. Pero sayang, ang ganda ng simula niya. Pero nasayang ang lahat. Kaya wag niyong sayangin, dumayo pa kayo sa Quiapo. Kung hindi kayo makikinig, sayang din ang biyahe. Kung hindi tayo magiging bukas, kung tayo lang ang magsasalita, lagi kong paulit-ulit sinasabi yan dito sa Quiapo. Pag nagpunta kayo sa Quiapo, wag lang kayo magsalita. Kasi minsan pagpasok natin sa simbahan, ang bilis na kagad. Imilitan niyo na tayo ng mga hiling kay Jesus sa Nazareno. Pagkatapos niyo sabihin yung mga hiling niyo, alis na agad. Gustong sabihin ni Jesus sa Nazareno, hindi pa ako nagsasalita. Huwag ka pang aalis. Ikaw lang ang nagsalita. Ako rin may hihilingin sa'yo. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Pag nagpupunta tayo sa simbahan, hindi lang tayo ang humihiling sa Diyos. Ang Diyos din may hinihiling sa atin para mangyari ang himala. Yun ang nakaligtaan ni Solomon. Humiling siya sa Diyos, bigyan niyo ako ng karunungan. Binigay sa kanya ng Diyos. Pero ano ginawa ni Solomon? Sinayang niya. Kaya hindi dahil binigay yung dasal ninyo, feeling blessed na, hindi pa tapos yun. Binigyan ka nga ng pera, ipinangsugal mo naman. Binigyan ka nga ng kabuhayan, hindi ka naman nagbibigay din sa kapwa mo. Huwag natin sayangin. Matuto tayo, kaya sabi ko, binabalikan ng nakaraan para matuto tayo ngayon. Ano nangyari kay Solomon? Matalino nga siya, yumabang naman. Nagkulang ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya sa kagustuhan niyang lumawak ang kanyang kapangyarihan, manatili sa kapangyarihan, ang daming naging asawa. Alam niyo ba ilan ang asawa ni Solomon? 700. Kahit isa-isang araw, kulang pa rin. Hindi pa kasama yung kabit. Alam niyo ilan ang kabit? 300. 1,000. Baka may debotong babaero dito, ha? Walang debotong babaero. Lagot kayo kay Jesus sa Nazareno. Walang debotong hindi tapat sa asawa. Kahit ilang lakad kang paluhod, kahit ilang posisyon ang puntahan mo, kung hindi ka magiging tapat, tandaan nyo si Solomon. Kaya anong nangyari? Nahati. Biruin niyo yun, yung bayang pinili ng Diyos, nagkahati-hati. Nahati sa dalawa. Si Rehoboam, yung anak ni Solomon, ang natira sa kanya, 12 tribo ang Israel, 2 tribo lang. Si Jeroboam, yung isang pinuno, sa kanya napunta yung 10. Biruin niyo yun, ito yung bayang pinagpala. Nahati. At itong si Jeroboam, yung kabilang hari, ano sabi niya? Hindi ko na papupuntahin sa Jerusalem. Baka kasi doon pa sila sumunod. Kaya ano ginawa nung isang hari?
Nagtayo siya ng sariling templo. Sabi niya sa kanyang mga nasasakupan, huwag na kayong sumamba sa Jerusalem. Dito na lang tayo. Namili siya ng mga kanyang pari-parian. Nilayo niya sa Diyos ang mga tao. Di ba nangyayari pa rin yan? May mga ibang leader, nilalayo tayo sa Diyos. Kung pwede lang magtatag ng sarili nilang simbahan, gagawin nila ng sarili nilang mga iglesia at mga kung ano-anong mga kulto, gagawin nila. Pero anong hangarin nila? Nilalayo nila ang bayan sa Diyos. Nilalayo nila ang tao. At yun ang masaklap na nangyari. Sumunod yung mga tao. Sa halip na pumunta sila sa Jerusalem, doon na lang sila sa Bethel at sa Dan. Dito na lang tayo. Sabi ng hari, dito na lang tayo. At dahil doon, naglaho ng tuluyan ang kaharian. Sayang, sayang, ang ganda-ganda ng simula ng kaharian ng Israel. Si Haring David, si Haring Solomon, ang ganda ng templo ng Jerusalem, pero nagkawatak-watak. Bakit? Hindi sila nakinig sa Diyos. Hindi sila nagtiwala kung kani-kanino sila bumaling. Pero may mabuting balita. Sa Ebanghelyo nakita natin, yung mga tao, galing pa sa mga malalayong lugar, nagpunta kay Jesus Nazareno. Para bagang nangyayari ngayon sa Quiapo. Galing pa sa iba-ibang lugar. Sino rito ang galing pa sa mga probinsya? Taas nga ang kamay. Ayan, welcome po sa Quiapo. Palakpakan natin yung mga galing probinsya. At natitiyak ko, sa iba-iba pang lugar, konti lang ang taga-Quiapong nagsisimba ngayon dito, tiyak ko, dahil mas marami ang galing sa iba't ibang lugar. Gaya ng nangyayari sa Ebanghelyo. At anong sabi sa Ebanghelyo? Gutom na sila. Pero nandun pa rin sila. Hindi ko natatanungin sinong gutom. Mahirap na. Baka sabihin nyo, pakainin nyo kami, Father. No? Pero natitiyak ko, maraming na sa inyong nagugutom. Siguro iniisip na, saan tayo kakain mamaya? Ayan, natutukso ka ng hindi makinig. No? Siguro kinakalabit mo na yung isa, yung katabi mo, saan tayo? Ang tagal namang matapos nung paring to. Para makakain na tayo ng sotanghon o pansit palabok dyan. Alam ko yan ang dinadayo nyo rito. Bukod sa Nazareno. Pero gano'n ang nangyari sa Ebanghelyo. Kahit gutom sila, kahit pagod sila, hindi katulad sa unang pagbasa, lumihis ang tao. Lumayo ang tao. Nagpabuyo ang mga tao doon sa mga nagdidiyos-diyosan. Maraming ganyan. Mga politiko, mga kung sino-sino, nagpapanggap na sila ang sugo ng Diyos, nagdidiyos-diyosan. Nilalayo tayo kay Jesus Nazareno. Pero buti na lang, katulad ng mga nasa Ebanghelyo, tayo, hindi tayo paliligaw, hindi tayo malilito. Kay Jesus Nazareno tayo, anuman ang mangyari, kahit gutom, kahit maraming pagsubok, kahit hindi pa nabibigay ang dinadasal, kay Jesus Nazareno pa rin tayo. Amen? Ang kay Jesus Nazareno pa rin, ano ang mangyari? Ipakita natin sa Kanya, itaas natin ang ating kamay, at pumalakpak ng mas malakas. Natitiyak ko, natutuwa si Jesus Nazareno. Hindi natin siya kinakahiya. Hindi natin siya kinakaligtaan. Hindi natin siya bibitawan. At hindi siya patatalo sa ating debosyon. Kung papaano sa Ebanghelyo, nabagbag ang kanyang puso. Nakita niya ang kagutuman ng kanyang bayan. Kaya't gumawa siya ng paraan para pakainin ang mga tao.
Gumawa siya ng paraan kahit sa ilang tinapay at ilang isda para gumawa ng himala. Sa pakikinig at pagbaling ng tao, umusbong ang himala ng Diyos. Mga kapatid, sa misang ito yung ipagdasal natin. Maraming pagkakataong may mga tuksong maglalayo sa atin sa Diyos. Pwedeng tukso na mababa ka, bagsak ka, hirap ka, kaya magtatampo ka sa Diyos. Lalayo ka sa Diyos. May mga pagkakataon namang mataas ka, katulad ni Solomon, ni Jeroboam. Wala ka namang kailangan sa Diyos. Sapat na meron ka. Kaya pwede ka ring matuksong kalimutan ang Diyos. Pwede ka ring matukso, pakinggan mo lang ang sarili mo. Dahil kontento ka na. Sana mga kapatid, naririto na tayo ngayon. Sabi ko nga, ang ganda na ng simula. Nagsusumikap tayong pumunta sa Kanya. Sana, wag lang sa simula. Wag lang minsanan. Kundi araw-araw, makinig tayo sa Kanya. Araw-araw, magtiwala tayo sa Kanya. Araw-araw, sumunod tayo sa Kanya. Sapagkat ang nakakaalam ng pinakamainam para sa atin, ang makagagawa ng tunay na himala para sa atin, ay walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.